So, ready ka na ba mamaya para sa honeymoon nyo? Excited na tanong nila lahat sa akin. Nasa isang table kami. Medyo malayo dun sa iba. Para hindi nila marinig yung usapan namin magkakaibigan. Naghihintay silang lahat sa sagot ko. Ha ha ha, sira. We're not doing that. Sabi ko sa kanilang lahat. At syempre, ayan na naman yung mga reactions nila. What? At bakit? Why not? Kasal naman kayo. Anong gagawin niyo buong gabi? Magtititigan? Come on, Lyra. Ano ba yan? Ang boring niyo. Ang aarte niyo naman. Hay nako, sayang ang lahi niyo kung di niyo pararamihin. Ay, kanya-kanya sila ng komento. Ay, ano ba naman kayo? Baka nakakalimutan niyo na yung usapan namin ni Liam. Tinanong ko lang siya na pakasalan ako at maging asawa ko for 6 months. Wala sa usapan na gagawin namin yon. And it's final. We're not doing that. Saka mahirap na. Maganda na rin tong hindi kami masyadong attached sa isa't isa. Para mas madali kami maghiwalay. Paliwanag ko sa kanila. Ayoko kasi talaga na sobrang maging malapit kami ni Liam. Lalo pa ngayon na inamin ko na sa sarili ko na may gusto na ako sa kanya. Ako din ang mahihirapan in the end. Ay, nakahinga nga ako ng maluwag nung humiwalay muna siya sa akin kanina. Bumalik na sa hotel sina Cams. Since hindi sila kasya dito sa bahay nila Liam. Kaya nag-check-in na lang sila sa hotel. Same with Robin. Sila Ate Sophia naman doon sa bahay ng parents ni Henry na nagpalipas ng gabi. Sina Daddy naman ayun. Dahil sa may mga edad na maaga pang nakatulog. Masyado ata napagod sa kasal ko. Sila kasi yung nag-ayos ng reception namin kanina. Kami ni Liam, nandito sa kwarto. Busy. Busy siya dun sa may sofa bed niya. Kasama yung mahal na mahal niyang laptop. At may kailangan daw siyang tapusin. Siyempre, trabaho na naman. At ako, eto, nasa kama. Kaharap din ang monitor ng laptop ko. Check ko yung mga schedules ko. Dahil malapit na kaming umuwi sa Pilipinas. Kaya naman, tinitingnan ko na yung kung ano pa yung mga gagawin ko. Chinek ko yung Facebook ko. Oh, ang bilis. Na-upload na kaagad ni Chi yung ibang pictures ng kasal ko. Ay, pero syempre, iba lang naman. Kasi mahirap na baka maunahan pa kami ng media. Message from Liam Kurt Villas. Tulog na. Napatingin ako sa direksyon ni Liam. Akala ko busy to. Nagpa-Facebook lang pala. At wow, seryoso pa rin yung itsura niya. Akala ko busy ka. May chinek lang. Sus, matulog ka na. Nagugutom ako. Madaming leftover sa baba. Micro mo na lang. Madilim eh. Arte. Tara, samahan na kita sa baba. Nagulat ako nang nakita ko siya nakatayo na sa harapan ko. Pa-chat-chat pa, pwede naman palang mag-usap. Sabi ko sa kanya at tumayo ako sa kama para bumaba. Nag-reply ka naman eh. Sabi niya pa. Bumaba na kami sa kitchen. Ininit na niya yung leftover at kumain na kami. After namin kumain, hindi ko akalaing paghuhugasin niya ako ng pinagkainan namin. At syempre hindi ako marunong maghugas ng plato. Kaya naman nauwi sa paglalaro ng dishwashing soap at basaan yung paghuhugas namin ng plato. Madaling araw na, dapat natutulog na kami. Pero ito, para kami mga basang sisiw na naghahabulan sa kitchen. Dahil sa ingay namin, nagising sina Daddy at bumaba sa kitchen. Para tuloy kami mga batang pinagalitan ng parents namin at pinaakit sa kwarto namin. Sa room. Ikaw kasi, ayan pinagalitan tuloy tayo. Sisi ko sa kanya. Anong ako? Sino kayang bigla na lang sumigaw dyan? Sabi niya. Pagkatapos naming ayusin ang mga sarili namin, bumalik siya sa pagharap sa laptop niya. At ako naman, nag-ayos na para matulog. Maya-maya bigla ko na lang narinig na
May nagplay ng kanta galing sa laptop niya. Nakita ko napapalapit siya sa akin. Hinaan mo lang yan. Natutulog na sila, pagagalitan na naman tayo nun. Sabi ko sa kanya. Sorry, hindi kita naisayaw kanina. Sabi niya bigla. Sus, wala yun. Sige na, matutulog na ako. Sabi ko sa kanya at magtatakip na sana ako ng kumot. Nang bigla niyang nilahad yung kamay niya sa akin. Tiningnan ko siya. May I have this dance? Tanong niya. Seryoso? Tanong ko sa kanya. Nagnad lang siya sa akin at ngumiti. Tumayo ako sa kama at tinanggap yung kamay niya. Nice song, sabi ko habang nagsasayaw kami. You and me. You and me and all of the people. Nothing to lose. Narinig kong sinasabayan niya yung kanta. Kaya medyo hinampas ko siya. Huwag mo sirain yung kanta, sabi ko sa kanya. This is our first dance. As a married couple. Sabi niya. Inilagay niya yung ulo ko sa dibdib niya. Para natuloy kaming magkayakap habang nagsasayaw. Mali. Magkayakap na nga talaga kami. Thank you for marrying me, Liam. I owe you a lot. And sorry for dragging you into this deal. Sa naiya, we are back. Tulad na napag-usapan, babalik kami dito sa Pilipinas pagkatapos ng kasal namin. Pagdating namin sa airport, nag-iwahiwalay na kami. Sina Daddy at Yaya Rosie na una na. Kailangan pa kasing bisitahin ni Daddy ang restaurant niya. Sina Daddy Leo at Mami Ali naman, nauna na din sa aming umalis ni Liam. Si Liam, nagmamadaling umalis kasama si Rob. Balik trabaho na kasi siya ulit. Hinahabol pa siyang meeting. Ay, napaka-workaholic talaga. Iniwan na lang niya sa akin yung duplicate ng kinambahay niya at sinulat sa isang notepad yung address ng bahay niya. Kaya't ang kasabay kong umuwi, sina Daylan. As expected, may nag-aabang sa aming media. Lagi silang nandyan. Araw-araw ata nandito sila sa airport para mag-abang ng kahit sinong celebrity na dadating at aalis. Kagad nila kaming pinuntahan. Bihira na lang din kasi kaming makita ng media. Magkakasama kaming 7. Tinanong lang nila kami ng ilang mga questions at syempre kailangan namin maging nice sa kanila. Dahil silang dahilan kung bakit kami sumisikat. Umiti kaming 7 sa kanila at sinagot yung mga tanong nila habang naglalakad kami papunta sa van namin. Mabuti na lang pala at wala si Liam, kung hindi matatagalan pa kami nun. At mauunahan na naman ako ng media. Bukas pa ang press con, pinaschedule ko para i-announce yung kasal ko. So anong nangyari, pinalabas na lang namin na nagbakasyon kaming 7. Magmula pa lang ngayon, kina Liam na ako titira. Uuwi muna ako sa bahay at kukunin yung ilang gamit ko. Yung iba kasi bukas ko pa ayusin. At Liam's house, pinahinto ko na sa driver ko yung kotse sa tapat ng isang bahay. Chinek ko ulit yung papel na hawak ko at tinignan ko kung tama ba yung address na pinuntahan namin. Nung nasigurado ko na tama, bumaba na ako agad at binuksan ko yung pinto gamit yung duplicate key na binigay ni Liam sa akin. Pinapasok ko na din sa driver ko yung mga gamit ko. In fairness, ang linis ng bahay niya. Organized. Parang yung alikabok na mismo yung nahiya na tumira dito. Tinawagan ko si Liam habang nag-iikot ako sa loob ng bahay niya. Ba't ang tagal sagutin? Finally, sinagot mo din. Bati ko kaagad. Why? Okay, ang gandang bati ah. You busy? Tanong ko sa kanya habang tinitingnan yung ilang paintings sa sala. Kinda. Why? Sabi niya at narinig ko din ang ilang papel na parang binubuklat sa background niya. What are you doing? Tanong ko at umupo sa may sofa. Signing some papers.
Oh, kaya pala may naririnig akong papel. Where is my room? Ah, nasa bahay ka na pala. Yup, and your house is just like you. Oh, please, Lira, alam ko na yung sasabihin mo. Natatawang sabi niya. It's It's boring. boring. Halos sabay naming sabi. Nice place, huh? And your kitchen is huge. You really love to cook. Sabi ko sa kanya. Nagpunta kasi ako sa kitchen niya. At eto, binuksan yung rep niya para tingnan kung ano ang mga laman. Yeah, sabi nga nila masyado daw malaki. There's no food in there kaya isara mo na yung rep. Paano mo naman nalaman I'm checking your fridge? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Kaya agad ko sinarado yung rep. I know you, Lira. Almost 2 weeks kitang nakasama sa iisang bahay. Rep ka agad ang unang mong tinitingnan. Natatawang sabi niya. Shut up. Nagugutom na ako. Cook for me later, okay? Sabi ko sa kanya at umalis ng kitchen. Nagpunta ako sa second floor kung nasaan yung mga rooms. Magpa-deliver ka na lang muna. I'm gonna be late. Lia, baka nakakalimutan mo yung conditions ko. You cook, I eat. Paalala ko sa kanya. Not now, Lira. Madami akong naiwan na trabaho so kailangan ko mag-overtime. Ay, kaasar, kakauwi pa lang trabaho na. Fine, fine. Favorite mo ba ang black and white? Tanong ko sa kanya. Not in my room, Lira. Seryosong sagot niya. Oops, sorry, wrong room. Natatawang sagot ko sa kanya. Just take a rest for now, okay? Sa guest room ka na muna matulog ngayon. Hindi pa kasi fully furnished yung room mo. Don't worry, we'll fix that tomorrow. I'll show you around, maybe later. Okay, sabi ko na lang sa kanya. Wala akong magawa. Hindi naman ako inaantok dahil nakapagpahinga na ako sa bahay. Buong biyahe din naman akong natulog. Ang laki naman kasi ng bahay ni Liam, tapos sobrang tahimik pa. Si Nadine naman busy sa pag-aayos ng event para sa next week. Magkagabi na din. Alam ko na. Haha, evil love. Kinuha ko yung shoulder bag ko at umalis ako ng bahay. At Liam Mertz Villas Hotel. Liam's POV. Pagkatapos namin mag-usap ni Lira, pinagpatuloy ko na yung trabaho ko. Madami na din ako natapos at sobrang dami pa ang hindi ko nagagawa. Kakauwi ko pa lang pero eto ako ngayon, nagtatrabaho na. Madami kasi ako naiwan dahil medyo matagal din ako nawala. Sumasakit pa yung ulo ko dahil sa pagod. Napasilip ako sa orasan ko. Magkagabi na pala. Come in. Sir Kurt, tawag sa akin ni Rob. Yes, what? At bago pa lang ako makapagtanong ng kailangan niya sa akin, pumasok ng office ko yung taong kausap ko lang about an hour ago.